Bumangon si Ho Qiang, hawak-hawak ang nagdurugo niyang mukha. Habang tumutulo pa ang dugo, galit niyang sinigawan ang kanyang mga kasamahan na huwag lang tumayo roon at tumitig. Sabay-sabay silang umatake. Agad namang sumang-ayon ang dalawa at nagsimulang maglabas ng nag-aalab na enerhiya mula sa kanilang mga katawan, habang nagliliwanag ng pula ang kanilang mga mata. Kasunod nito, mabilis silang tumakbo patungo kay Zhao Mo, sumisigaw na bubugbugin nila ito. Sabay na nagpakawala ang dalawa ng malalakas na suntok, ngunit bahagyang umatras si Zhao Mo upang ilagan ang mga ito. Sa mga nakasaksi sa nagaganap, may hindi makapaniwala na si Junior Brother Zhao Mo ay naka-breakthrough agad sa Foundation Establishment. Gayunpaman, may ilan ding nag-alala, dahil kaka-breakthrough pa lamang niya at mahirap pa rin para sa kanya na harapin ang napakaraming kalaban sa Chi Refining Stage ng sabay-sabay. Naroon din si Senior Brother Wang Chan, na agad nagbabala kay Zhao Mo na mag-ingat. Biglang humigop ng enerhiya si Zhao Mo, at unti-unting nabuo ang pulang enerhiya sa kanyang dalawang daliri. Sa isang kumpas, sumabog ang pulang enerhiya sa kanyang kinatatayuan. Tumilapon ang dalawang maskuladong lalaki habang mariin niyang isinisigaw na lumayas ang mga ito. Habang kalmado siyang napabuntong hininga at pinagmamasdan ang kanyang kamao, biglang tumalon si Ho Qiang. Sa isang iglap, nagbago ang kanyang buong katawan at nag-anyong tigre. Tinutuya niya si Zhao Mo habang nagliliyab ang galit sa kanyang mga mata at isinisigaw na mamatay na ito. Ngunit bago pa man tumama ang pag-atake, agad na lumingon si Zhao Mo, nakangisi, habang muling iniipon ang pulang enerhiya sa kanyang kamao. Sinundan ito ng isang napakalakas na suntok na halos magpalipad kay Ho Qiang, umiikot sa ere, duguan ang mukha. Diretso siyang bumangga sa isa niyang kasamahan na nakahandusay, dahilan upang mapasigaw ito sa sakit. Pilitan muling bumangon si Ho Qiang at binalaan si Zhao Mo na maghintay lang ito. Ngunit bago pa man siya muling makakilos, biglang nasa likuran na niya si Zhao Mo. Inihanda nito ang kanyang paa, binalot ng mapulang enerhiya, at sa isang malakas na sipa ay dumagundong ang napakalakas na enerhiya sa paligid. Tumalsik ang dugo habang mariing sinigawan ni Zhao Mo si Ho Qiang na manahimik. Agad pinuri ng mga tao sa paligid si Zhao Mo, dahil nailabas niya ang galit nila para sa kanila. Ang mga Tiger Demon na ito ay sanay mang-api, at sino ang mag-aakalang ngayong araw ay sasabit sila sa bakal na plato. Pinatigil ni Zhao Mo ang lahat at sinabing sandali lamang. Pagkatapos, gamit ang kanyang enerhiya, kinuha niya ang mga Spirit Stone mula sa katawan ni Ho Qiang. Masaya niyang ibinalita sa lahat na ito ang mga Spirit Stone na karaniwang ninanakaw ni Ho Qiang, at ngayong araw ay ibinabalik niya ang lahat ng ito sa tunay na mga may-ari. Gulat at pananibik ang bumalot sa lahat. Agad na inihagis ni Zhao Mo ang mga Spirit Stone. Nagkukumahog ang mga tao sa pagdampot ng mga ito habang may sumisigaw ng, "Mabuhay si Zhao Mo." Kasunod nito, muling lumitaw ang abiso, nagregalo siya ng 9,000 Spirit Stone, nag-trigger ng 1,000-fold return, at nakakuha ng 9,000,000 Spirit Stone. Sa kanyang isipan, natuwa siya dahil hindi na siya kukulangan sa Spirit Stone sa loob ng mahabang panahon. Pagkatapos nito, agad siyang lumapit kay Senior Brother Wang Chan at sinabi na mula nang pumasok siya sa sekta ay inalagaan siya nito. Kaya ibinigay niya rito ang isang Chi Refining Peel. Agad itong nakilala ni Wang Chan at tumanggi, dahil napakahalaga nito at hindi niya kayang tanggapin. Ngunit walang sabi-sabing pinakain ni Zhao Mo ang peel sa kanyang bibig habang sinasabihang tama na ang daldal at kainin na lamang ito. Halos mabulunan si Wang Chan sa nangyari. Muling lumitaw ang abiso, nagbigay siya ng first-grade Chi Refining Peel, nag-trigger ng 100-fold return, at nakakuha ng second-grade Foundation Establishment Peel. Matapos umubo, sinabi ni Wang Chan na iba na ang tingin niya ngayon kay Zhao Mo. Gayunpaman, binalaan niya ito na hindi maliit ang puwersa sa likod ni Ho Qiang at Niu Tai, at mas mabuting pumasok agad siya sa outer sect at humanap ng sarili niyang backer. Habang nagkakagulo ang mga tao sa paligid dahil sa umuyulang Spirit Stones, naisip ni Zhao Mo na iyon din ang balak niya. Makalipas ang ilang oras, sa loob ng Outer Sect Management Hall, makikita ang isang lalaki na nagpapakulo ng malaking takore habang umuusal ng hindi maunawa ang mga salita.
Siya ang outer sect manager, si Jiang Dingkun. Biglang pumasok si Zhao Mo, magalang na bumati at nagpakilalang isang disipulo. Tahimik na lumingon si Manager Jiang Dingkun, saka inilapit ang kanyang daliri sa apoy, nagpalabas ng matinding pressure na gumambala sa ginagawa nito. Kumalat ang usok sa paligid, at agad na sinisi ni Manager Jiang Dingkun si Zhao Mo, sinabing ginulo nito ang kanyang isipan at nasira ang peel refinement. Pinalayas niya ito. Gulat na gulat si Zhao Mo, tinuturo ang sarili kung talagang kasalanan niya iyon. Sa kanyang isipan, malinaw na sinadya ng manager ang pangyayari, at base sa temperatura, alam niyang hindi naman purple chipil ang nire-refine nito. Nagtaka siya kung bakit siya pinahihirapan ng walang dahilan, at kung may nag-uutos ba rito sa likuran. Umupo si Manager Jiang Dingkun at dismayadong tinanong kung bakit hindi pa umaalis si Zhao Mo, dahil ayaw na raw niyang makita ang mukha nito. Magalang namang sinabi ni Zhao Mo na huwag itong mag-alala. Agad niyang inilabas ang 50,000 spirit stone at sinabing tanggapin ito ng may ngiti. Halos mabulunan si Manager Jiang Dingkun, ngunit agad niyang kinuha ang mga ito at tumawa ng bahagya. Sinabi niyang nandito si Zhao Mo para i-proseso ang outer sect disciple nameplate, at aayusin na raw niya ito kaagad. Agad namang nagpasalamat si Zhao Mo. Pagkatapos, nakangiti, tinanong niya kung sino ang gustong pigilan ang kanyang pag-promote bilang outer disciple. Tumalikod si Manager Jiang Dingkun at sinabing tumatanggap lamang siya ng pera para lutisin ang problema ng iba, at hindi siya nangangahas magbenta ng impormasyon. Bahagyang tumawa si Zhao Mo at sinabing naiintindihan niya. Muli siyang naglabas ng napakaraming spirit stone at seryosong tinanong kung sapat na ba ang mga ito. Halos hindi makapagsalita si Manager Jiang Dingkun, ngunit tinanggap pa rin niya at inutusan si Zhao Mo na lumapit. Hindi siya nagsalita, ngunit gamit ang maliliit na bato ay humubog siya ng anyong parang isang hayop. Agad na naunawaan ni Zhao Mo ang ibig sabihin nito, ito pala ay si Chu Jiaoran. Alam niyang may napakataas na katayuan si Chu Jiaoran sa outer sect, at ang kanyang mga mata at espiya ay nasa lahat ng dako. Kung magpapatuloy siya rito, sooner or later ay mahuhuli siya. Tumalikod si Manager Jiang Dingkun at sinabing wala siyang sinabi. Agad namang nagpasalamat si Zhao Mo sa babala. Paglabas niya, lumipad siya sa ere gamit ang kanyang lumilipad na espada. Sa kanyang isipan, naisip niyang hanapin si Lu Qi at pansamantalang magtago sa lugar nito. Pagdating niya sa mga palasyo sa kabundukan kung saan siya dinala ni Lu Qi, nakita niyang may 2 lalaking palabas sa bahay. Ang mga ito ay mula sa Saint Yuan Demon Sect, ang Heavenly Pride 5th rank, na si Long Tianxiang, at isa sa 12 elder, na si Lu Haikong. Ito na po nagtatapos ang ating kabanata, abangan ang mga susunod pa nating upload. Huwag din kakalimutang mag-like, share, subscribe at i-click ang notification bell, para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating mga video.